i-share ko sa inyong Bible verse is tungkol sa napapanahong issue dito sa atin, dito sa bansang Pilipinas. So, ano nga ba ang magpapaunlad sa isang bansa? So, ito yung nakuha kong Bible verse na dapat alam ng mga nakakataas na opisyal natin para naman mabuti yung sitwasyon ng bansa natin. Hindi nagkakagulo. Kasi kapag yung mga matataas na opisyal ay hindi nagkakasundo, syempre nadadamay lahat ng Pilipino. Hindi po ba? So ano nga ba tong Bible verse na to na nakuha ko? Ay galing sa Proverbs chapter 14 verse 34. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. So, meaning, ang righteousness, ang pagiging matuwid ng mga taong nanunungkulan sa isang bayan ay ito yung nagpapadakila sa isang bayan. Nagpapaunlad sa bayan, hindi po ba? Ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Okay, at kung yung mga public servant ay mga nakakagawa ng mali, na kasalanan, mga kasamaan, di ba? Ito ay nagdudulot ng kahihiyan. Kahihiyan ng bayan, kahihiyan ng bansa. Diba? Kasi yung mga matataas na opisyal, yung mga public servant na dapat maglingkod sa bayan, sila dapat yung maging role model. Diba? Sila dapat yung magpakita ng kabutihan, diba, ng kaayusan. So, kapag sila yung mga gumagawa pa ng mga kasamaan, diba, ito ay nakakahiya. Diba? Ito ay nagdudulot ng kahihiyan dahil binoto sila ng mga tao. Diba? Tapos ganito pala yung gagawin nila, ganito pala yung magiging aksyon nila. So, napakahalaga na piliin natin yung mga matutuwid. Sino ba yung mga taong nagpapakita ng matuwid, nagpapakita ng kabutihan. Kasi aanhin mo naman ang kaunlaran, ang kayamanan, ang pera kung masama naman ang pinapakitang pag-uugali. Kumbaga, kung masama naman ang nanunungkulan. Hindi po ba? Kasi wala ring kwenta yung tipong, oo nga, mataas yung posisyon mo, pero ganito ka, diba? Nakakahiya. Nakakahiya dahil hindi ito yung turo sa atin bilang isang Kristiyano. Hindi ito ang turo ng Panginoon. Hindi po ba? So, ano bang sabi? Ano bang sabi sa Bible? Maging humble, maging mapagpakumbaba, diba? Piliin mo yung mga salitang lumalabas sa dila mo. Di po ba? Oo, walang perfect na tao na tayo nagkakamali. Pero kailangan, dahil meron tayong isip, meron tayong damdamin, kailangan alam natin kung paano natin titimbangin ang mga bagay-bagay. Hindi po ba? Tayo pa rin naman ang may control kung paano tayo aakto. Hindi po ba? Pipiliin ba natin yung kasamaan? Kasi lahat naman tayo ay merong kabutihan sa puso. So, meron pa akong isa i-share sa inyo. Ito ay galing sa Proverbs chapter 14, verse 32. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan. Ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Ang masama ay babagsak dahil sa ginagawa nilang kasamaan. Kahit na walang magbabaksak sa kanilang tao, kung ano yung itinanim mo, yun din yung aanihin mo. Kapag nagtanim ka ng masama, yun din yung aanihin mo. Kung ano yung ikinalat mo, of course, babalik sa'yo. Diba? Ang basurang tinapon mo, kusang babalik sa'yo.
'Di ba, kung ano man ang pinagsasabi mong kasamaan, kung ano man ang ginagawa mong masama, babalik yan sa'yo. So, piliin natin ang magkalat ng kabutihan para kabutihan rin ang babalik sa'tin. Dahil, 'di ba, wala namang naghaharing kasamaan dito sa mundong 'to. Oo, marami tayong mga na-encounter na kumbaga hindi mabuti, pero hindi yan mananaig. Kabutihan pa rin ang mananaig at alam ko halos lahat ng tao sa mundong 'to ay mas pinipili na maging mabuti. Oo, hindi tayo perpekto, pero mas gusto pa rin natin na manaig ang kabutihan sa puso natin. So yun, so I hope, wala akong ibang gustong mangyari kundi yung, maging mapaayos ang ating bansa, itong ating bayan. Para 'di ba, lahat tayo ay makinabang. Sa mga public servant, huwag kayong maging childish, huwag tayong magpadala sa emosyon natin, sa galit, 'di ba? Walang maidudulot na kabutihan 'yan. Kapagka meron kang nagawang mali, i-face mo yung consequence, hindi po ba? Magpaliwanag ka. So yun, so, um, parang ano lang din kasi yan, kapag ang anak nagkamali, kailangang i-correct, kailangang pagsabihan ng matanda, ng nakakatanda. So, katulad ng sitwasyon natin, ang Vice President, nagkulang siya. Hindi siya naging responsable or nagkulang siya sa mga tao niya, napabayaan kung papaano nila dinasta yung pera ng taong bayan. So, kailangan i-correct siya kasi mali yung nangyari. Dapat maging responsable sa paggamit ng pera ng taong bayan. So, pag kino-correct ka, tanggapin mo, di ba? Kasi meron ka namang mali. Hindi ka naman i-correct kung tama yung ginawa mo. Hindi po ba? So, kailangan parang sa magulang at anak, yung relasyon ng anak at ng magulang, kapag may mali, huwag konsintihin. So, walang samaan ng loob. Mahal ka ng taong kinokorek ka dahil hindi ka kinukonsente sa mali mong ginagawa. So, yun, maraming salamat sa panonood and God bless us all. God bless Pilipinas. Thank you for watching. Bye!